God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Bumabati po sa inyo ng isang maligayang araw. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na ang inyong sambahayan at ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuti na wapong kalagayan. Mga kapatid, Monday morning po muli dito sa Canada at sa mga nasa Pilipinas, alam ko po na ngayon po ay ganap ng alas 9:30 o 9:36 to be exact. At 14 hours na po yung difference natin. Dati po ay 14 ba or 12? O tama, 14 hours. Dati po 13 hours lang ang difference natin. Kapag alas 7:30 po rito ay 8:30 po ng gabi dyan sa inyo. Kaso po, nag-fall back. Ito po ay nangyayari tuwing malapit na pong mag-winter. During fall season, ay bumabalik po yung oras namin ng 1 oras para po yung yung araw ay magamit pa. Yung palubog ng araw po sa hapon ay mas magamit pa for productivity. Ewan ko po, ganun yata ho yun. So, para po naman sa Saskatchewan, at sa mga kapatiran sa Yorkton, parehas na ang oras namin ngayon. So, ganap na pong 7:37 din po sa kanila. Sa bagay, ang Amerika po ay nag-a-adjust din po sila. So, again, ganun pa rin po. Sa California ay 2 oras pa rin po ang pagitan natin. Sila naman po ay late ng 2 oras. Advance po kami. 7:37 po dito. Sa kanila po ay 5:37. Kaya napakaaga pa ho sa mga kapatiran natin na nanonood from America. Nakita ko po ang Ate Apin Reyes at sina Ate Mirna Sinfuentes, sina Ate Mirna Sapitan, yung mga kapatiran natin, sina Ate Nelia Ramos na lagi pong nanonood po sa atin yan. Marami po. Si Kuya Eric at si Hazel Pacifico, si Ai at Eric Advincula, yan, si Ate Telly Hernandez, no? Winuna ko na pagbate. Alam niyo po mga kapatid, nalilimutan ko na po yung bumate pagkakatapos kasi naubusan tayo ng oras. Pero alam nyo, may balita po akong maganda ngayon. Ngayon po, hindi na tayo masyadong nagmamadali kasi po ay yung aking panganay ay natanggap po siya ng ibang trabaho at because of that, we need to buy him a car na segunda mano at dahil malayo po yung trabaho niya, siya na po magmamaneho ngayon, hindi ko na siya kailangan i-attend. Kaya medyo mahaba-haba na yung oras ko ngayon para sa bawat isa sa inyo. So, purihin po ang Panginoon at ako po'y nagagalak na pinagkakalooban tayo ng patuloy pang kalakasan at patuloy na pagpapala ng Panginoon. Isang bagay po ang naobserbahan ko kapag nagpo-fall back kasi taon-taon naman po ito nangyayari. Mas marami po nanonood sa akin sa Pilipinas kapag ganitong oras. Siguro po kasi tapos na yung teleserye, tapos na yung mga telenovela at 9:30 na po sa kanila ngayon, sa inyo ngayon. Kaya palagay ko po may time na tayo para sa Word of God bago matulog. So, anyways, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Tinig ng Pag-asa at laging dalangin ng aking puso na hindi po masayang ang inyong mga pagbababad sa pag-aaral dahil naniniwala po ako na meron kayong napupulot. Meron kayong natututunan. Ayan, lagi po ako nakakatanggap ng mga messages sa mga kapatiran at isa po yung common sa kanilang message. Pastor o Pastor Ruel or Bishop Ruel, matagal na po ako sa faith pero bakit ngayon lang po namin naririnig yung mga turo na yan? Well, hindi ko po alam kung paano sasagutin yan, pero mapalad po rin tayo dahil kahit po may edad na tayo, patuloy pa rin po tayong tinuturuan ng Panginoon. At lahat naman ng pangyayari sa silong ng langit at sa mundong ito ay may plano ang Diyos at katadhanaan marahil ng Panginoon na sa panahong ito tayo makapakinig kasi ito yung panahon na meron tayong panahong makinig.
Alam niyo, na isang araw, napakaganda ng mensaheng ibinigay ni Brother Eugene. Sabi niya, you know what, the reason why God, ano tawag doon, give emphasis on the ear as an instrument for learning. Kasi, even without an eyes, as long as we have an ear, we can learn. Alam niyo po mga kapatid, hanggat meron tayong pandinig, kahit wala tayong mata, kahit walang pang-amoy, kahit walang panlasa, matututo po tayo. Yung mga bulag po mga kapatid ay ano tawag doon, natututo kahit na sa pamamagitan ng ng braille, di po ba? Yung mga bulag, di ba ngayon meron silang braille na tinatawag, meron na hong design na keyboard for the blind. Nakakapag-type po sila kahit po sila ay ano tawag doon? Bulag. Marami pong nagagawa. May mga nakapagluluto nga bulag, di po ba? At nagagawa nila yung mga bagay na yon. Bakit po? Kasi kahit bulag ka, no po, at wala kang kakayahang makakita, as long as merong kang pandinig, madali kang matututo. Kaya po yung mga bulag, yung bingi at yung pipe, deaf and mute, bakit po napakahirap sa kanila? Hindi sila nakapagsasalita. Kasi pag bingi ka, paano ka makapagsasalita? Kaya naman tayo nakapagsasalita kasi naririnig natin yung salita. Natututunan natin yung salita dahil naririnig natin. But if you don't have the capacity to hear the word, how can you learn the word? Kaya yung pong pandinig ay napaka-importante for learning. Kaya lagi sinasabi ng Panginoong Hesukristo ay ang may pakinig ay makinig. Ang may pakinig ay makinig. Kaya naniniwala po ako hanggat buhay pa ho tayo, may kapasidad pa tayong makarinig. Naku po, samantalahin po natin ang makinig ng aral ng sanlibutan ito, ng mundong ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi, makikinig sa aral ng sanlibutan ito. There will always be two learnings, Lord, na nangyayari sa mundong ito. The learnings from the Lord and learnings from this world. Now, anong naririnig ninyo? Ang realidad, mas malakas ang tinig ng mundong ito kaysa sa tinig ng Panginoon, hindi po ba? Kaya, nasain ang ating puso bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, na maging prioridad natin ang makinig ng salita ng Diyos. At hanggat meron pong mga programang katulad nito, hindi naman po ako lang ang nangangaral, mga kapatid. Marami po. At yung pong mga nangangaral na sa tingin ninyo ay sound naman yung pinangangaral, ay puntahan nyo po sila at matututo po kayo. Sa Pilipinas, si Pastor Conrad Malabag, yung kanyang logo, yung Love of God, basta, yun, hindi ko makakabisado yung kung ano yung kanyang programa. Si Pastor Raymond Makatumpag, pagkatapos po nito, meron po siyang tinig ng pag-ibig. Yung pong si Pastor Jonathan Rumakin, meron po siyang tanglaw sa landas ng buhay. Yung pong aking inaanak, si Pastor Ernie Angustia ng Dasmariñas, meron din po siyang programa, araw-araw. So, yun po yung pakinggan nyo. At yun po ay makapagbibigay sa inyo ng mga turo at aral sa inyong pamumuhay bilang mananampalataya. Mahalaga yun. Ano po? Ngayon, doon naman po sa mga gusto nyo yung mga English speaking, may mga podcast pa rin po kahit wala na si R.C. Sproul, ay pwede nyo rin pong pakinggan yun, yung Ligonier Ministry sa Amerika. Si John MacArthur, bagamat hindi kami parehas lahat ng kanyang stand, lalo po sa kanyang eschatology, pwede rin po kasi si John MacArthur naman, yung kanyang stand sa soteriology, meaning sa doctrine of salvation, sound naman yon. So marami po na Stephen Lawson, yan yung mga sa Amerika. Iwasan nyo po yan sina Joyce Myers, iwasan nyo po yan sina Brian Houston, yung mga anyways, T.D. Jakes at kung sino-sino pa, Crepo Dollar, Benny Hinn, yan po yung iwasan nyo. Ngayon, Pastor Ruel, ba't mo sinasabi ito? Bakit ka nagsasabi ng mga ganyan? No? Isa pa ho, yung mga alagad ng G12, yan, iwasan nyo po yan.
Sapagkat iyan po ay mga kabilang na ngayon sa mga hindi po yan kinukonsidera na mga nagtuturo ng sound doctrine. Pastor Well, pambihira ka naman. Sino na pakikinggan namin? Ayun po, nagbigay na nga ako sa inyo ng mga pakikinggan nyo at ng inyong mga iiwasan. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi po ito po ang topic natin ngayong umaga. Uulitin ko po, hindi po ako lang ang nagtuturo ng doktrina. Marami po. Even the false prophet are teaching doctrines. But the thing is, how can we distinguish the right or the sound doctrine from the false and the improper doctrine? So, ang topic po natin ngayong umaga ay false teachers. This is very important. At ito po mga kapatid ay atin pong aaralin mula po sa aklat ng 2 Peter. So, paalala po ito ni Pedro. 2 Peter chapter 2 verse 1 ang unang talata. But I would like to recommend, kung gusto niyo po akong samahan at subaybayan, pagkatapos o kahit pagkatapos po ng pag-aaral na ito, pwede po ba ilang mga talata lang naman yan? Basahin niyo yung 2 Peter chapter 1 at saka 2 Peter chapter 2. Yung dalawang chapter na yon. At pagkumparahin ninyo. Bakit po? Mamaya ho, tingnan po muna natin at tayo pumunta muna sa pag-aaral sa pamamagitan ng talata. Ano po ang sinasabi ng 2 Peter chapter 2 verse 1? Ito po sa screen. Sabi po dyan, there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. Sabi po ni Pedro sa kanyang sulat sa iglesia, there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. Dito po nagbabalik tanaw si Peter. During the time ng mga apostles, during the time in the Old Testament, it is a clear and definite statement, there were also false prophets among the people. And the reference here is the Israelites, the Old Testament. May mga false prophets during that time. And that's a matter of history. False prophets were a constant problem in the Old Testament. And those who falsely claim to be prophets of God, ano pong ginagawa during the Old Testament? Nako po, pag napatunayan noong ng Old Testament na ikay bulaang propeta at hindi nangyari yung iyong prophecy, doon yung po ang sukatan Noong Old Testament, pag nag-prophesy ka at hindi nangyari, ano pong ginagawa? Pinagbababato po ng mga tao ang propetang ito hanggang sa mamatay. So, the people rarely had the will to deal with them in our times. Sa panahon natin ngayon, wala naman pong kukuha ng isang taong sinungaling at false prophet para batuhin at patayin. Hindi na po natin ginagawa yon. At ang problema lang po, because of our present culture, naging very tolerant na po tayo. Hindi na po tayo nakikialam. Hinahayaan na lang po natin. At ang simbahan ay, hayaan nyo na, bahala sila kung ano gawin yung mga false prophet na yan. Basta wala tayong pakialam. Ang nangyayari, itong mga false prophet na ito, nakakapasok na sila sa simbahan, false teachers na ito ay nagiging bahagi na ng simbahan, at sila po ay nagiging malaking impluensya sa loob. Po, ito na po ang nangyayari. And dahil dumadami na itong mga to, they are causing disaster to the spiritual life of God's people. Noong araw, mga kapatid, malupit. Pag ikaw ay false prophet, natandaan niyo po ba yung kay Baal at saka si Elijah? No? Noong nakipag-duel itong si Elijah sa mga false prophet, sa mga propeta ni Baal. Kung sino ang hindi, ano tawag doon, makapagpakita ng katotohanan, kung sino ang tunay na propeta, no? At kung sino ang tunay na Diyos, anong ginawa? Naku po, lahat po yung mga propeta ni Baal na yun, nagkasunog Hindi po ba? Talagang kinain sila ng apoy. At pinarusahan po sila. So sa panahon natin ngayon, there will be false teachers among you, according to the verse. Just as there will be false teachers among you.
Ito po ay solemn charge ni Peter sa church. Kung paanong ang mga mananampalataya of the old Israelites ay merong false prophets sa panahon ninyo ngayon. Ang sabi niya sa church, meron naman kayong mga false teachers. Notice the words among you. Peter is writing to the church and he says there will be false teachers among you. So he is not talking about the new age people in the television. He is not talking about those prosperity preacher in the television. No, gaya ni sina Kenneth Copeland, bistado na yan. Bistado na pong mga bulaang guro yan. Sina Kiboloy, bistado na po yan ang mga bulaang propeta yan. Sina Benny Hinn, bistado na po yan na bulaang mga preachers yan. And maybe Peter is not talking about them because they are people na hayagan naman ang kanilang mga kabulaanan. But what Peter is talking about are those people that is among you, among us. He is talking about people in the local church, members of a local congregation. Nakasakasama natin. Naisip niyo po ba yun? Mga kapatid, hindi naman po ito para magturo. O kaya pagpasok mo sa simbahan, hanapin mo, sino kaya rito yung false teachers na sinasabi nitong si Pastor Ruel? Pero hindi po ba kayo kinikilabutan na talaga namang minsan may mga naririnig kayo na mga nagtuturo ng talaga namang sablay sa itinuturo ng Biblia? Na minsan may mga tatayo sa pulpito na alam yung hindi ayos ang kanilang mga ipinapahayag. Ano po tawag doon? Di po ba pag nagtuturo ng hindi tama, ang tawag doon ay false? Ganun lang naman po kasimple, hindi po ba? At ito po yung katotohanan. Ang sabi ni Peter, there will be false teachers among you. Mga kapatid, ang gusto ko po muna sabihin, there is no such thing as a pure church this side of heaven. Wala naman pong perfectong church. Sabi nga ni Warren Wiersbe, you will never find perfect or pure church in this side of heaven. Yung wheat at saka yung tares will grow together. Yung pong trigo at yung damo o mapanirang damo ay sabay na sisibol. At sa loob nga ng simbahan ngayon, I'm talking about the local congregation. Kasi pag sinabi mong church, alam na natin yon, puro mananampalataya yon. Pero when I say local congregation, hindi po lahat mananampalataya nandun. Katulad po ng sinasabi natin na ang wheat at ang tares ay magkasamang nandun, ang tupa at kambing nasa loob din po ng local congregation. So, yan po yung sinasabi dyan. Gusto ko lang ipaliwanag yung sinasabi ni Warren Wiersbe. Kasi, ang realidad, hindi naman po talaga hindi naman kabilang yung kambing sa simbahan ng Diyos. Hindi naman po kabilang yung tares sa simbahan ng Diyos. When we talk about the church, meaning the universal church, ito po talaga ay ang katawan ni Kristo, wala pong halo yan, walang banto. Yan po ay exclusive mga mananampalataya. But when I speak of the local congregation, the local church, religion, ayun po mga kapatid, hindi lahat ng nakikita natin sa loob niyan, sa simbahan, paglinggo, ay mga mananampalataya. Meron diyang mga kambing, meron diyang mga aso o lobo na sabi nga mga nagbibihis ng tupa. They are wolves in sheep's clothing. They are inside the church but they are not really part of the church. Yun po yung sinasabi dito ni Peter. Hindi po natin dapat isipin na sa loob ng church, sa loob ng simbahan na katawan ni Kristo, ay meron doon na kabilang na hindi talaga Kristiyano. Kasi po, when we speak of the word church, ibig sabihin po nun, they are the called out ones. Tinawag ng Diyos para sa kaligtasan.
Pero sa mga tinawag na yon sa kaligtasan, may mga pumapasok na counterfeit. Hindi talaga sila tupa, kung hindi mga kambing na gustong magpakatupa, hindi para sila ay, maging kabilang sa kawan ng tupa, kung hindi para manila, magwasak sa buhay ng mga tupa. Ito po yung binabanggit dito ni Peter. Now, tingnan po natin kung ano po ang paglalarawan ng mga huwad at mga counterfeit na mga tupang ito sa loob ng simbahan. Tingnan po natin ang karakteristik ng mga false teachers na ito. Ano po ang sabi? Satan is the counterfeiter. Sa likod ng lahat ng ito ay may kumikilos. At ang kumikilos dito, walang iba kundi ang counterfeiter, si Satan. Paano niya po ito ginagawa? Sa pamamagitan ng pangangalat ng One, he has a false gospel. Basahin niyo po yan. Galatians 1:6-9. Si Satanas may sariling gospel, false gospel. At sino po ang gagawa ng pangangaral ng kanyang false gospel? Siyempre, kung meron siyang gospel, meron siyang preacher or minister. So, he has a false gospel preached by false ministers. 2 Corinthians 11:13-14. Anong layunin ng false gospel na ipinipreach ng mga false minister? Ay para mag-produce ng false Christians. Amen? Uulitin ko, hindi po ito kumikilos ng walang nag-o-orchestrate. Sindikato po yan eh. Alam niyo po yung false religion, sindikato yan, may pinuno yan, at ang pinuno niyan, walang iba, kundi yung kanilang amang dyablo. John 8:44. Yun sa John chapter 8 verse 44, ano sabi? Kayo'y sa inyong mga amang dyablo. Si Satanas ang pinuno ng scam na yan. Si Satanas ang pinuno ng organisasyong iyan. No? At siya ay may false gospel, may false preacher na nagpo-produce ng false Christians. Satan plants his counterfeits wherever God plants true believers. Tandaan po ninyo, kung saan nagtatanim ang Diyos ng mabuting binhi, magtatanim din si Satanas ng fake na binhi. Satan will plant his counterfeits. Kaya, realidad ito. We are always in a war path. We are always in a constant battle. Lahat po ng gagawin ng Diyos para sa kanyang kaharian ay kokontrahin at kokopyahin ni Satanas ng kanyang kaharian. Naniniwala po ba kayo roon? Kaya, yan po ang realidad. Ngayon, sabihin niyo po sa akin kung hindi niyo nakikita yan sa buhay na simbahan. Sabihin niyo po sa akin kung hindi po yan realidad. At kung hindi po kayo nakasaksi ng mga false gospel preached by the false ministers that produce false Christians that is being planted by Satan right beside the real Christians. Kaya ang labanan po ngayon ay authentic or counterfeit. Tandaan po ninyo mga kapatid, lahat ng bagay na may halaga, tiyak ay kokopyahin. Huwag na tayong magturo. No? Huwag na po natin ituro ang China na kopya ng kopya. No? When it comes to authenticity, talaga pong pag maganda produkto mo, hindi po pwedeng hindi ito kokopyahin at gagayahin. So, ganun din po ang pananampalataya. Kaya nga ang tawag sa gospel ay good news. Pag mabuting balita, sigurado po ay gagayahin ito sa pamamagitan naman ng pagbibigay ng masamang balita. Fake news. Amen po ba mga kapatid? If the gospel of the Lord is a good news, then Satan will produce bad news. And if
the gospel of the Lord is the real true gospel, Satan will produce a false gospel. At may mga nagtatrabaho po para kay Satanas na mangaral ng mga bagay na ito. Siguro po sa umagang ito, ang unang tanong how would you recognize counterfeit Christianity? How would you recognize counterfeit Christianity? Kapatid, ikaw, paano mo malalaman yung totoo sa hindi totoo? Paano mo malalaman ang mali sa hindi, sa katotohanan? Yan. How can you compare? Ang problema, pag hindi mo alam yung totoo, hindi mo na rin alam kung ano yung mali. Pag hindi mo alam ang katotohanan, hindi mo rin alam yung kasinungalingan. Kaya nga sabi ng John 8:32, you shall know the truth and the truth will set you free. How can the truth set you free? By being knowledgeable to the truth, you can now identify the false, the counterfeit. Amen? Alam niyo mga kapatid, yung pong Rolex na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar, pag ginaya po ng mga counterfeit at ang nagsuot ng counterfeit medyo reliable na tao. Kumbaga, yung marangal na tao, malalaman mo ba kung counterfeit yon o hindi? Pero mga kapatid, nalalaman po yon ng tunay na alahero. Nalalaman po yon ng tunay na manggagawa ng relo. Alam niya kung ano ang totoo at kung ano ang fake. Kaya sa mata ng tao, pwede tayo maloko Pero sa mata ng Diyos na siyang gumawa sa kanyang tunay na mga anak, alam ng Diyos kung sino ang fake doon at kung sino ang tunay niyang anak. Alam ng Diyos kung sino ang binigyan niya ng pagkakataong maging anak ng Diyos, John 1:12. At kung sino ang hindi binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo po, mahirap Kasi alam niyo po ako, ang dami na pong pagkakataon na paniwala ako ng ganito na totoong Kristiyano, hindi rin pala Hindi po natin matitiyak. Kaya sa pagkakataong ito, bibigyan tayo ng ilang mga palatandaan lang. At tayo na po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ng Espiritu Santo and the gift of discernment, ma-discern natin sino ang nasa katotohanan at kung sino ang nasa kasinungalingan. How would you recognize counterfeit Christianity? Ganito pong gagawin natin una. First, I want you to read 2 Peter chapter 1. Because in 2 Peter chapter 1, we read about genuine believers. Ayan mga kapatid, yan ang unang tip. 2 Peter chapter 1, basahin nyo ng buo. Dinedefine diyan yung mga tunay na mananampalataya. Yan po ang paalala ni Pedro. Then on the 2 Peter chapter 2, sumunod na chapter, we read about counterfeit believers. So ang mangyayari niyan, if you put these chapters rather side by side, you will see the difference between authentic, real, genuine, and the counterfeit believers. Pag pinagtabi niyo po yan chapter 1 at chapter 2, kung meron nga kayong desktop computer, kanina nagbabasa po ako Bago po ako mupo rito, binasa ko po yung dalawang chapter na yan Kaya nga po, I came up with this lesson today. Nakita ko po na pinakikita pala ni Pedro sa chapter 1 yung mga original na mga mananampalataya, tunay na mananampalataya. And then I open another, di ba, sa computer, pwede po kayong mag-multiple tab sa inyong computer. Multiple tab. Tapos dual monitor po ako. Magkatabi po yung chapter 1 at saka chapter 2 ng 2 Peter. Kitang-kita nyo po doon ang pag-differentiate nito pong si Peter tungkol po sa pagkakaiba ng dalawang mga chapter na ito. Kung saan yung isa nagpapakita ng tunay na mananampalataya and the other one shows the real or the counterfeit, the unreal believers.
So, tingnan po natin at atin po itong pag-aralan sa pagpaparalel ng dalawang chapter na ito ng 2 Peter. So, unahin po natin. Siguro, una nating tingnan ay kung ano ang source ng kanilang mensahe. Where does the message came from? How to spot the counterfeit? Number 1, ang unang tanong, saan galing ang kanilang turo? Where does the message come from? Sabi ni Peter, ito po yung kanya sinasabi sa chapter 1 verse 16. Sabi po dyan, for we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power. But we were eyewitness of His majesty. So dito, makikita natin ang sinasabi ni Pedro na malalaman daw ang isang bulaan. Una, dito, binabanggit niya yung tunay. You will know who is telling the truth kung ang kanyang sinasabi ay nanggaling mismo sa kanyang personal na eyewitness account. O kumbaga siya ay eyewitness. At ito po yung binabanggit dito ni Peter. Hindi ito galing sa kwentong bayan. Hindi ito galing sa cleverly devised stories. Have you given an account to that words? Tingnan po ninyo. Sabi ni Peter dyan, for we did not follow cleverly devised stories. Ano ba sa Tagalog yan? Sayang, hindi ko na i-translate sa Tagalog. Pero makikita po natin yung device o cleverly devised stories, parang mga kwentong bayan yan. Ang mensahe namin tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesukristo ay hindi galing sa mga kwentong walang kwenta. Kundi ang aming kwentong ito, ang aming istoryang ito, ay galing sa mga personal naming pagkakita sa katotohanan ng Panginoong Hesukristo galing sa kanyang kapangyarihan. Kaya, kung titingnan po natin, ang unang-unang palatandaan ng pagiging isang counterfeit, hindi directly galing doon sa mga personal eyewitness. Pastor Roel, paano natin malalaman kung ang nangangaral personal eyewitness talaga? At na-witness nila. Alam niyo po mga kapatid, ako naman, hindi ko naman na-witness Na-witness ba natin? Meron pa ba sa panahon natin naka-witness ng nangyari sa Panginoon? Wala naman Pero ano itong sinasabi ni Peter nito? Ito po yung pagiging authentic. Yung mensahe na ipinapahayag dapat sa panahon natin ngayon ay nanggagaling saan? Sa account ng mga taong personal na naka-witness nito. And which is the apostles. The teaching of the apostles. The Word of God. Kaya kung may mga ngaral na mula sa mga kwentong bayan, galing doon sa ipinakita sa akin ni Lord sa isang pangitain. Ipinakita sa akin ng Panginoon, ganito dapat natin gagawin ng simbahan. Kagaya nung si Cesar Castellanos na founder daw ng G12, nakaupo raw sa kanyang tumba-tumba. Ewan ko kung yung mga miyembro ng G12 na yan, alam yung kwentong ito. Na itong si Castellanos, habang nakaupo sa tumba-tumba, pinakitaan siya ng Diyos ng panaginip, ganito bububuin ang simbahan. Kwentong bayan, istoryahe, cleverly devised stories. Sabi ni Peter, nako, hindi ganun galing ang aming aral. But we were eyewitnesses of His majesty. Ito po yung problema ng mga extra revelations Yung sinabi sa akin ni Lord, pinakitaan ako ng Panginoon ng vision. Ang daming ganyang pastor, ang hilig-hilig manag-inip ng gising. At yung kanilang mga panag-inip ng sila gising, gagawin nilang doktrina, ikukwento sa simbahan. At gagawin na nilang kanilang pinaniniwalaan. Alam niyo po mga kapatid, when it comes to panag-inip, ang sabi ng Ecclesiastes, ang panag-inip ay bunga ng maraming alalahanin. Biblical yon. Kaya pag mayroong mga pastor na sinabing na nag-inip siya at napanag-inipan niya na ganito, ganoon, disturb lang yun si pastor. Mga kapatid, alam niyo po ba ako,
Nung wala pa ho akong CPAP machine, dahil ako'y may sleep apnea, ang dami kong napapanaginipan. Ang lagi po napapanaginipan ko si Lord. Pero never akong tumayo sa pulpito. Sinabi ko, napanaginipan ko si Lord. Sinabi ni Lord, ganito, ganito, ganyan, o ganito, ganoon. Hindi ko po yun papangahasan. Dahil yung mga panaginip kong yon, mga kapatid, alam ko bunga ng sleep apnea. At hindi ko po gagawing doktrina. Ewan ko po, kung sa dami na po ng sermon na narinig nyo sa akin, halos araw-araw. Lagi ko pong nakakausap kayo, nakakaharap nyo ako, nakikita nyo ako sa telebisyon o sa Facebook. May narinig na po ba kayo na nagkwento ako na panag-inipan ko, ika? Kagaya ni Pacquiao, no, nagkukwento na may kabayo, tumalon yung kabayo at kung ano-ano ganito, in-interpret niya. Baka naman yun yung panahon na disturb lang siya o nasuntok siya, medyo malakas-lakas, kumalog. Tapos ginawa na niyang kwento ng buhay niya at gano'n na yung kanyang paniniwala rito. Delikado yun Tapos paniniwalaan na ng marami na ito yung mensahe ng Panginoon. Katulad din ni Kibuloy, inutusan daw siya ng Panginoon doon sa bundok ng Tralala. At doon sa bundok ng Tralala, nagpakita ang Panginoon sa kanya, ganito, ganyan, ganyan. At siya na yung anak ng Diyos. Naku po, kasama yun sa, cleverly devised stories. Kaya pag may mga kwento, kagaya ni Joseph Smith ng Mormon, na pumunta ka sa ganito, hukahin mo tong tableta na ito, doon makikita mo yung Book of Mormons, nagpakita si Moroni, anghel daw yun. Cleverly devised stories. Na itong si Iglesia ni Cristo, si Manalo ay anghel ng Diyos, na pinagkulong ng Diyos ng 7 araw sa loob ng silid at paglabas ay meron ng bagong turo. Cleverly devised stories. Ang tanong, balikan natin yung kanina. Meron silang gospel, meron silang minister to preach the gospel, and this gospel, false gospel, will produce false Christians. Because Satan will plant his seed where the real seed of God is being planted as well. Nakuha niyo po mga kapatid? Pero dito sabi ni Peter, we did not follow. Nakakalungkot, ang dami ngayong mga tao, they follow cleverly devised stories. They followed cleverly devised stories. Kaya nga di ba sa simbahan ngayon, ang gusto na naririnig ng mga miyembro ng simbahan ngayon yung istoryahe, mga kwentong walang kwenta, mga kwentong nakakatawa, mga kwentong hindi naman gospel, cleverly devised stories. Pero sabi ni Peter, hindi iyan. We have a different source. At ano daw ang source? Ito po, 2 Peter 2:3. Ang mga false prophet, ano sabi? In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. 2 Peter 1:16, ang source ng mensahe ng mga apostol ay witness of Christ's majesty. Ang source ng story o ng mensahe ng mga false preachers, ano daw? Greed that will exploit people with fabricated stories. Cleverly devised stories, fabricated stories. Yan po ang pinanggagalingan ng kanilang mga mensahe. Kaya, how to spot the counterfeit? Kapag puro istoryahing hindi nakasulat sa Biblia. Kaya tandaan niyo po, ang mga reformado talagang tumindig sila, sola scriptura. Pag hindi nakasulat sa Biblia, nako po, hindi po yan titindig dapat bilang doktrina
na paniniwalaan. Amen? Pagkwentong bayan, hindi po yan paniniwalaan. Hindi po yan titindig. Huwag lalabis sa nakasulat. Yan po ang sabi ng Bible. Kaya yung mga false preacher, puro kwento lang. Kwento ng kwento. Kwento ng karanasan ni ganito. Testimony ni ganon. Testimonya ng mga nagtagumpay. Hindi po yan gospel. Even how cleverly you devise your stories. Ang sabi ni Peter, for we will not follow them. Our source of teaching is the Word of God. Those who were able to witness the majesty of Christ. And that is the teaching of the apostles. Amen? So, the true teacher sources what they say from the Bible. The false teacher relies on his own creativity. Tama? Kaya yung mga false teacher, nako, ang gagaling din mag-research niya ng kung ano-anong research. Kung ano-anong data ibibigay sa inyo. Kung ano-anong statistic ang ibibigay ninyo. Pero lahat ng ito, istoryahe. Ang tunay na lingkod at teacher ng Diyos galing sa Biblia ang kanyang mga ipinapangaral. The false preachers will make his own message. He makes up his own message. Amen? Yun po yung una. How to spot. No, you can easily spot them if they are preaching a different source from instead of preaching from the Word. Amen? Kaya pag ang ipinapangaral sa pulpito ay hindi na Biblia, nako, mahirap na po yan. Alam na kung ano ibig sabihin. So number 2, how to spot. They have a different message. Paano natin malalaman? Aalamin natin kung anong substance of the message. So they have a different message. What is the substance of the message? Sabi po, for the false teacher, Jesus is at the margins. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who brought them. 1 Peter o 2 Peter 1:3. Ano po ang sabi? His divine power, sabi po dyan, given us, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own godly goodness. Ito po. For the false teacher, Jesus is just at the margin. They will secretly introduce destructive heresies. Mababasa po natin ito sa 2 Peter chapter 2 verse 1. Mababasa po natin yung word na secretly. It is rare for someone in church to openly deny Jesus. Pero itong mga taong ito, they will deny Jesus. Yan. Sabi po na 2 Peter 2:1, there were also false prophets among you, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce. Look at that. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord. Kaya ito po yung isa sa palatandaan Kapag ang mensahe nila, it's all about the founder, it's all about the leader, it's all about kung sino nagsimula nung gawain yon, naku po, palatandaan po yan ng heretic. There were also false prophets among the people. At anong trabaho nito? They will secretly introduce destructive heresies.
hanggang ang Panginoon at ang kanyang pagka-Diyos ay ma-deny. Alam niyo na kung sino tong mga simbahang ito eh. Si Jesus hindi siya Diyos. Si Jesus ay tao. Si Jesus ay prophet. Si Jesus ay hindi ang makapangyarihang tagapagligtas. Yun po yung mga palatandaan ng counterfeit. They have a different message. May iba-iba po silang paraan ng pagtuturo. But they are claiming they are Christians. Nakuha niyo po mga kapatid. Pinapalitan po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbar. Alam niyo sa mga Mormons, para po ikaw ay maligtas sa Mormons, kailangan gumawa ng maraming anak dito sa lupa. Dahil si Jesus, si Adan, ay ang unang kaluluwa sa langit na inilagay dito sa lupa para magkaroon ng katawan. Kaya marami daw hong mga kaluluwa sa langit na kailangan ng katawan dito sa lupa. Baliktad eh. Kaya kailangan gagawa tayo ng gagawa. Mag-produce tayo ng maraming tao dito para merong paglagyan ng kaluluwa sa langit. Kaya alam niyo po ba na ang Mormons, I don't know kung they are still practicing polygamy right now. Pero before, alam niyo po ba yung founder niyan? Sina Joseph Smith. Naku, ilan ang asawa? Ilan ang anak? Daan-daan. Bakit? Kasi nga, yun ang doktrina eh. And yet, ang daming tao na na-attract. Ang daming taong sumusunod. Pero ang sabi ni Peter dyan, they will secretly introduce destructive heresies. Alam niyo ba ito? Ewan kung narinig niyo yung mga maharishi. Maharishi. I was in high school when it was introduced in the Philippines. Yung aming pong school, ako po yung nag-aral ng high school sa Las Piñas College. Ngayon po yata Dr. Philemon, hindi na po yata. Ngayon po yata, ewan ko kung ano na pangalan ng school na yon. University na po yata yung college namin before. So, nag-aral po kami roon. Ito pong mga Catholic school po yon. Yung mga madre, nag-introduce ng bagong pwedeng gawin sa mga estudyante. Tinuruan kami mag-meditate. Napasok po kami ng mga maharishi. Yung po mga maharishi, nag-introduce ng yoga. Walang kaalam-alam yung mga madre sapagkat hindi naman nila nauunawaan na pasok po sila. Yung mga madre at yung mga pare, kasi may pari po kami ron, may chaplain po kami doon, priest, kasi Catholic church nga, Catholic school po yon. May mga misa po kami dadaluhan baka pumasok sa eskwelahan. So, private school po yon, owned by Dr. Philemon Faustino Uy. Dr. Faustino Uy. So, pag sisimula po namin ng klase, nakaganyan kami. Parang ganun. Yung mga madre, nakikigano din. Hindi nila alam na pasok na kami ng Hindu teaching. Now, what the Maharishi are introducing is a Hindu prayer in a form of meditation. Kaya noon pa ho, alam ko na, high school pa lang ako, ini-infiltrate na ng Hindu religion ang sports, ang meditation, sa pamamagitan ng yoga. Ewan ko po kung yung mga pastor ngayon, may mga nagyo-yoga, o yung mga miyembro na nagyo-yoga na hindi nyo alam na iyan ay introduction of a secretly destructive heresy. Kaya tawan-tawa po ako minsan na napipikon kapag may mga Kristiyano, nag-meditate ako, nag-yoga ako. Hindi mo ba alam ang pinagsasasabi mo iyan ay introduction of a destructive heresies. And when you are doing that, you are not really praying to God. You are opening your life into a spiritual heresy. Marami po niyan mga kapatid. At yan po ang paalala ni Peter, maispatan nyo naman yan .
Sabi ni Peter, yung mensahe ng salita ng Diyos, ano po? His divine power has given us everything we need for godly life. Sa 2 Peter 1:3, sapat ang biyaya ng Diyos at ang biyaya ng Diyos na ito ang nagbigay sa ating buhay ng karunungan para atin siyang maintindihan at mapapurihan. Sapat ang Biblia at ang substance ng message na itinuro ng mga apostol, enough for godly life. Pero yung turo ng mga false prophet, they will secretly introduce destructive heresies. Nakuha niyo po? So, it's rare for movement away from the centrality of Christ is subtle. Ano po? Mapandaya. The false teacher will speak about how other people can help change your life. But if you will listen carefully to what they are saying, you will see that Jesus Christ is non-essential to their message. Movement away from the centrality of Christ is subtle. Hindi naman kayo bibiglain, dadahan-dahanin. Without you knowing it, nawawala na si Christ, nawawala na ang ginawa ni Christ, at mangyayari po puro human effort na lang. Hindi niyo po ba napapansin, ang babait ng Mormons Ang babait niyan. Yung mga Hindus, babawal pumatay dyan kahit lamok. Talaga yung mga Hindus, ang babait niyan. Hindi yan pumapatay. Alam niyo po sa Hindu, bawal kainin ang isda na maliit. Kasi meron silang paniniwala sa karma. Yung malalaki, pwede. Kaya po sa Tibet, meron pong place sa Tibet na wala kang mabibiling isda. May season na bawal pong kumain ng isda. At bawal po, documentary po ito, panoorin niyo po sa YouTube, bakit hindi sila kumakain ng isda? Lalo yung maliliit. Kasi po, turo yun ng kanilang religion. Na may karma, yung maliliit yan, wag yan. Yung malaki. Kapag kumain ka ng maliit na isda na ganyan, ay ang parusa sa'yo ay marami. Kasi, bago ka mabusog ika sa maliit na yan, kailangan kang pumatay ng marami niyan. Kaya po sila, bawal patayin ang mga hayop, cricket, o kahit anong gumagapang. Napakababait nila. Kasi po, ang kanilang kaligtasan ay sa pagpapakabait. Human effort. Pero ang tanong, kaya ba natin na bumait sa ating mga sarili? Yes, nagagawa nga nila Pero ang kaligtasan ba ay para sa ating pagiging mabait? Ang realidad, mga kapatid, ito ang totoo. Mas maraming, baka pagdating na araw, magulat kayo, pagdating nyo sa langit, yung mga inaakala nating mabait dito sa mundo, wala doon. Ngayon, kung makakapunta ka naman sa impyerno, baka magulat ka, yung mga mababait nandun. Dahil maraming mabait, kaya lang sila mabait, dahil sa kanilang sariling pagpapakabanal. Without Christ, we can do nothing. At sa mga false religion, Christ is not essential to the message. Amen? Yun po yung realidad. Christ is not essential. Third, how to spot the counterfeit, they have a different position. In what position will the message leave you? In what position will the message leave you? Alam niyo po, 2 Peter 1:4 ang sabi, through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them, you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desire. Ito ang iiwanan ng mensahe ng tamang relihiyon. Ito ang iiwanan ng mensahe ng tamang preacher. Ano daw? They will give us very great and precious
promises. Na sa pamamagitan nito, makakapamuhay tayo ng banal. Matatakasan natin ang corruption ng mundong ito at ang human desire. Sa madaling salita, ang mensahe ng totoong tagapangaral ng salita ng Diyos, dadalahin ka sa sanctification. Dadalhin ka sa kabanalan. While, anong iiwanang mensahe ng false preachers? 2 Peter 2:19, they promise them freedom while they themselves are slaves of depravity. For people are slaves to whatever has mastered them. Amen? So, the true Christian escapes the corruption of the world caused by evil desire. While the counterfeit, they promise freedom while they themselves are slaves of depravity. For a man is a slave for whatever has mastered him. The true believer is escaping corruption, while the counterfeit believer is mastered by corruption. Diyan po may ispatan eh. Diyan po makikita. Merong magkaibang posisyon. Yung mga mananampalatayang totoo, hindi pwedeng walang pagbabago. Amen po ba mga kapatid? Hindi po faith plus work yan. Pero ang reality, yung totoong may pananampalataya ay mamumuhay talaga sa kabanalan. Yung sanctification ay totoo sa buhay ng isang mananampalataya. Though we're not perfect, wala namang perpekto, pero mamumuhay po tayo sa pagpapakabanal. Ito kasi ang pangako. No? Those whom God has chosen, He will justify. And those whom He justified, He will sanctify. Amen? Yun ang pangako. Pero para sa mga false prophet, they promise freedom, pero yung mga nangako ng freedom, they are still slaves of depravity. Sapagkat kung yung kanilang pinangahawakan, ito ang umaalipin sa kanila. Amen po ba mga kapatid? Number 4. Ayan, dito muna tayo titigil sa pang-apat. Tuloy natin sa Wednesday, no po? Kasi bukas po may forum tayo eh. Pang-apat. Look at the character. How to spot the counterfeit? Sabi po dyan ni Peter, they have a different character. What kind of people does the message produce? What kind of people the message produce? Sabi po, the true believer pursues goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brother kindness, and love. 2 Peter 1:5. Ang napoproduce po ng tunay na gospel at hindi counterfeit, magpoproduce po ito ng sa mga mananampalataya, kabanalan, karunungan, self-control, perseverance, etc. Gaya dyan ang binabanggit sa 2 Peter 1:5. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, etc., etc. While the counterfeit, 2 Peter 2:10, this is especially true of those who follow the corrupt desire of the flesh. Ano mangyayari? They will despise authority. The counterfeit Christian is marked by arrogance and slander. They are expert in greed, and their eyes are full of adultery. 2 Peter 2:14. With eyes full of adultery, they never stop sinning. They seduce the unstable. They are expert in greed and a cursed brood. Yun po sabi yan eh. This is a general characteristic of a counterfeit believer.
2 Peter 1:5, that is the characteristic of the true believer, the true gospel. While 2 Peter 2:10, 2 Peter 2:14, marks of the counterfeit. Kaya again, papaalala ko po, basahin nyo chapter 1, nandun ang paglalarawan sa mga tunay at tamang Kristiyano. 2 Peter 2:10, doon naman ang paglalarawan sa mga counterfeit. Pinaparallel ko lang po mga kapatid. Nakuha nyo po? Kaya napakahalaga na mag-aral po tayo. At ang aklat na ito ni Pedro, ipinakita ang parallel between the counterfeit and the real preacher of the gospel. Pagpapatuloy ko po ito sa Wednesday. No, mahaba na eh. Ayan. Sa Wednesday po natin itutuloy. Meron pa po akong natitirang 3 before we conclude with another challenge. Po. So again, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel. Saglit po muna tayong tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, maraming pong salamat sa iyo sa araw pong ito. Thank you po Lord sa pangunguna. Akin pong idinudulog at idinadalangin sa iyo ang amin pong mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Dalangin ko po ang kanilang mga sambahayan. I lift up to you Lord right now si Ate Ading Hinido, yung pong kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. Amin pong isinasamo ang iyong kahabagan na nawa po ay kanyang maranasan. Kumilos ka po Panginoon sa kanya, sa iyong mabuting kalooban. At narito po kami bilang kanyang mga kapatid na dumadaing at humihingi ng awa sa iyo aming Panginoon. Inaalala rin po namin ang amin pong kapatid na si Alvin Darapisa. Patuloy po na dalangin para sa kanya at sa kanyang sambahayan ng patuloy na pagpapala at pagkilos sa anumang kanilang mga pinagdadaanan. Patuloy pong dalangin, Panginoon, ang mga kapatiran na may mga suliranin sa kalusugan, mga kapatid ko na nakakaranas, Panginoon, ng mga kakulangan sa pangangailangan, mga nasa kalungkutan, bunga ng pagpanaw ng mahal sa buhay, inaalala po namin silang lahat, Panginoon. At patuloy po na nagtitiwala na hindi mo po kami pababayaan. I am also praying for Melissa and Rendel Pasahol. We are praying also, Lord, sa mga kapatid namin na dumadaan pa sa iba't ibang mga karanasan ng buhay. Hindi ko man sila kilala, hindi ko man sila kasama ngayon. Mga kapatirang nanonood po ngayon sa Facebook, akin pong dalangin, Panginoon, na samahan mo rin po sila. At iparanas mo po ang iyong patuloy na pagkalinga at ang iyong kagalingan. Lord, sa iyo po ang lahat ng glory. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. At magandang araw po sa kapatid na Lay Presa at kay Brother Emong. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong sambahayan. Ganon din po kay Ate Lesty Tamundong, pagpalain po kayo. Ang buong sambahayan po ng mga Tamundong, si Kuya Kiko, patuloy po kayong pagpalain. Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Kuya Ray Alcantara, alam niyo po ito si Kuya Ray, isa po ito talaga sa masugid na taga-subaybay natin sa Tinig ng Pag-asa. Araw-araw po ay nakakasama po natin ito. Minsan po tinanong niya ako kung meron daw pong possibility na makapagsimula ng church sa Bulacan. Alam mo, pinagpe-pray ko po yan, Kuya Ray. We are praying for that. Nasa kalooban ng Diyos. Hindi ko lang po alam kung taga saan sa Bulacan itong si Kuya Ray. Pero we are thinking of, having one congregation dyan po sa Bulacan. Sama nyo po sa prayer. Ganon din po kay Kumaring Ami Santos. Magandang araw po sa inyo. Kay Pastor Benjamin Velasquez. Pastor Bay, magandang araw sa iyo. Ati Ai Advincula, magandang araw sa iyo. Kay Eric. Ganon din po kay Kuya Eric Maynes, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Paz de la Cruz, magandang araw po. Kapatid na Dyson Ocol, magandang araw. Kapatid na Reynaldo Gonzales, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Kuya Ray ay from New Zealand. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Kay Ana Santiago, Ana, magandang araw. Kay Kuya
Panyo, Kuya Panyo, Kuya Epi Jato, pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa po ay patuloy niyong maranasan ni Ate Linda ang pagpapala ng Panginoon. Ganon din po kapatid na Emma Moniz, magandang araw. Kay Nanay Tindeng, magandang araw po sa inyo. Kay Pastor Oswald Luarca, magandang araw sa iyo. Kay Ate Chi, Ate Hazel Pacifico, nalimutan ko ipag-pray. Si Kuya Eric pala, Kuya Eric Pacifico, Kuya Eric, magpagaling ka at patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Kuya Larry Montillano, Ninong Danny Kison, nanonood po, magandang araw sa inyo. Ganon din po kay Ate LV Pasquel, kay Pastor MJ Velasquez, magandang araw Pastor. Nani Bilen Olaes, magandang araw po. Ate Paz Mendoza, at kay Kuya Alvin Darapisa, magandang araw Kuya Alvin. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon at ang kalusugan ng pangatawan ay patuloy mong maranasan. Ate Rose Pascua, magandang araw. Kuya Nicandro Sarinas, ganon din po kay Tita May Libertino at sa mga kapatiran po sa Aristocrat Restaurant. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Ate Agi Victa, kapatid na Meryl Cornejo, si Bobet Basila, si Hani Marquez, magandang araw kapatid. Ganon din po si Ate Nene Enriquez, si Ate Yoli Dipol. Ate Yoli, magandang araw at sa iyong sambahayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay kapatid na Roberto Soberano Vasquez, magandang araw po. Ganon din po kay Arlene at kay Pastor Darrell Paredes, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Zen Paus, magandang araw po sa inyo. Ate Ellie Fernandez, Ate Delia Magkawas at Kuya Ban Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang Pastor Paulo Vasquez, magandang araw Pastor. Ang Pastor Conrad Malabag, ayan, magandang araw. Ayan, panoorin niyo po lagi yung kanyang programa. At ganun din po kay Ate Merly Toledo. Ayan, maraming pong salamat sa inyo, sa inyong pagsubaybay. Parang mas marami nga po nanonood pag medyo late na po. So, yan. So, pagpalain po kayo ng Panginoon at makita-kita po tayo bukas. Bukas po kasama natin yung ating mga kaibigang pastor para po sa Reformed Theological Forum. Meron po tayong panibagong tatalakayin bukas. Samahan niyo po uli kami. So, ayan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well. Magkita po uli tayo bukas dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.